Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 631. Sa kailaliman ng tiwangwang na lupain. Pumunta tayo sa kailaliman ng tiwangwang na lupain. Si Yezuan ay puno ng kumpiyansa. Kahit na nakatagpo siya ng isang eksperto sa Peak Void God Realm, maaaring mapatay niya ito. Sumimangot si Lan Xin at sinabing, bakit pakiramdam ko hindi ako ang humihila sa iyo? Gusto mo rin bang pumunta sa kailaliman ng tiwangwang na lupain? Tama na yan. Tumango si Yezuan. Hindi na nagtanong pa si Lan Xin. Naisip niya na si Yezuan ay pumasok sa tiwangwang na lupain upang pataasin ang kanyang antas. Since that's the case, let's go. I wonder if we'll be able to meet my sister. Pinangunahan ni Lan Xin ang langit pagkatapos magsalita. Ang kapatid ni Lan Xin, si Lan Yu, ay nakalusot na sa Void God Realm. Gayunpaman, maraming eksperto sa Void God Realm sa kailaliman ng tiwangwang na lupain. Kaya naman, labis na nag-aalala si Yezuan. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Nag-isip sandali si Yezuan bago sumunod kay Lan Xin. Napakalaki ng panloob na bahagi ng tiwangwang na lupain. Bagamat alam ni Lan Xin ang ruta, kailangan nilang maglakbay ni Yezuan ng 7 araw bago sila tuluyang makapasok sa kailaliman ng tiwangwang na lupain. Ang tiwangwang na lupain ay isang mahiwagang lugar. Mayroong hindi mabilang na mga panganib sa kalaliman. Kahit na ang mga eksperto sa Void God Realm ay nanganganib na mamatay kahit na hindi sila makatagpo ng sinumang eksperto sa Void God Realm. Higit sa lahat, napakadaling mawala sa kailaliman ng tiwangwang na lupain. Tila mayroong isang malaking hanay ng ilusyon dito. Kailangan mong sundan ako ng malapitan. Narinig ko mula sa Palace Master na mayroong napakalaking hanay ng ilusyon sa kailaliman ng tiwangwang na lupain. Kung hindi mo sinasadyang mahulog, baka hindi mo ito makatagpo. Hindi maiwasan ni Lan Xin na paalalahanan siya habang papasok sila sa kailaliman ng tiwangwang na lupain. Pagkatapos ay naglabas siya ng mapa at ibinigay ito kay Yezuan. Ito ang mapa. Kung maghihiwalay tayo, pwede kang lumabas mag-isa. Siyempre, kung naiintindihan mo ang pag-urong ng lupa, madali kang makakalabas. Panipi, tahimik na sinulyapan ni Yezuan ang mapa at itinala ito sa sistemang lumalamon. Ang maliit na pangkat na nakapasok sa kailaliman ng tiwangwang na lupain ay halos lahat ng mga eksperto sa Peak Void God Realm. Ang pinakamahina ay nasa Void Transformation Stage. Isa pa, sabay na pumasok ang 3 Palace Masters. Maraming Void God Realm Kings. Sa pagkakataong ito, 2 lang sila at hindi sila Void God Realm Kings. Talagang matapang silang pumasok sa tiwangwang na lupain. Little girl, may paraan ka ba para mahanap sila? Biglang tanong ni Yezuan. No, I'm here to try my luck. Void God Realm Kings ay hindi nangangahas na pumasok sa tiwangwang na lupain. Umiling si Lan Xin. F***, matapang talaga siya. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Maaaring kailanganin niyang bayaran ang presyo ng dugo. Ang 2 sa kanila ay bulag na naglibot sa kailaliman ng kaparangan. Sa lugar na ito, hindi sila nang ahas na lumipad sa mababang altitude. Maaari lamang silang lumipad sa mga ulap at paminsan-minsan ay bumababa upang tingnan. Matapos lumipad ng kalahating araw, wala silang nakita. Nagtaas ng kilay si Yezuan at nagtanong sa mahinang boses, kilala mo ba siya? Tuldok. Kung ganoon dapat ay galing sila sa Demon Clan. I wonder kung Void God Realm King sila. Nag-alinlangan si Yezuan na ihayag ang kanyang sarili. Huwag kang mag-alala. Walang gaanong Void God Realm Kings sa Demon Clan. Ang 2 ito ay dapat na advanced na Void God Realm Kings. Fair na. Papatayin natin sila isa-isa. Si Lan Xin ay nagtago sa mga ulap at lumipad habang si Yezuan ay nakasunod sa kanyang likuran. 2 demonyo ang lumipad sa ibaba nila. Ang 2 demonyo ay nakatayo sa hangin sa itaas nila, naghihintay ng tamang oras para hampasin. Wind Dragon Slash. 8 Desolation Sword. Ginamit ng 2 ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Kung maaari nilang patayin ang kanilang mga kalaban sa isang hit, makakapagtipid sila ng maraming pagsisikap. Naintindihan na ni Lan Xin ang Windblade Ultimacy. Ang kanyang buong lakas na pag-atake ay maaaring magbanta sa Void God Realm Kings.
Sa mga tuntunin ng bilis ng pag-atake, ang Wind Dragon Slash ni Lan Xin ay bahagyang mas mabilis kaysa sa 8 Desolation Sword ni Ye Zuan. Whoosh whoosh! Narinig ng dalawang demonyo ang tunog ng dalawang laslas na napunit sa hangin. Sa oras na nag-react sila, nasa harapan na nila ang mga pag-atake. Bang! Bang! Ang dalawang demonyo ay advanced na Void God Realm Kings at umabot na sa 70% ng kanilang Void Transformation Stage. Napakalakas nila. Sa makatuwid, hindi sila pinatay ng dalawang pag-atake. Nasugatan lang sila. Pumunta ka. Sumigaw si Lan Xin sa mahinang boses at mabilis na lumipad. Sa himpapawid, si Ye Zuan ay mas mabagal at sumunod na malapit sa kanyang likuran. Tao sila, patayin mo, sigaw ng isa sa mga demonyo. Pinutol ng Wind Dragon Slash ni Lan Xin ang isang braso niya. Sa isang iglap, nagtagpo ang dalawa at nagsimulang mag-away. Masyado tayong malayo. Kung mas malapit tayo, napatay natin sila agad. Sayang naman. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, naabot niya ang 75% ng kanyang Void Transformation Stage. Sa tulong ng iba't ibang Ultimacies at Bloodlines, hindi siya nag-alala. Naubos ng 8 Desolation Sword ang lahat ng True Chi sa kanyang katawan. Gayunpaman, medyo naka-recover na siya. Tumingin siya sa kalaban at muling naglaslas. Ang collapsing Sky Kill Slash. 8 layer ng Earth Pulse. Napakalakas ng pag-ataking ito. Bagamat hinarang ng kalaban ni Ye Zuan ang 8 Desolation Sword, ang mga buto sa kanyang mga kamay ay nabasag. Maging ang Void God Weapon sa kanyang mga kamay ay pumutok. Nahaharap sa pag-ataking ito, nakaiwas lang siya. Gayunpaman, sa sandaling nakaiwas siya sa laslas, nakarinig siya ng hagong tunog na nagmumula sa 8 direksyon. 8 Desolation Wind Kill Array. Bang! 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 Sunod-sunod na umalangaw ang 8 muffled boom. Ang nasugatan ng husto na si Fei ay hindi nakayanan ang 8 pag-ataking ito na naglalaman ng kapangyarihan ng 8-fold throbbing pulse of the world, at ang kanyang ulo ay agad na sumabog. Nang inig ng mahina ang kanyang katawan, mabilis na lumipad si Ye Zuan at kinuha ang kanyang interspatial ring. Ding! Tumaas ang Void Transformation Stage ng host. Kasalukuyan itong nasa 80 points. Isang interspatial ring ang nagpapataas sa Void Transformation Stage ni Ye Zuan ng 5 level. Masyado kang mabagal. Isang malinaw at magandang boses ang lumipad. Nilinga ni Ye Zuan ang kanyang ulo upang tingnan at natuklasan na napatay na ni Lan Xin ang kanyang kalaban. Maraming bagay ang singsing na ito. Hindi ko ibibigay sa iyo. We will split the spoils equally, sabi ni Lan Xin. Sige, tumango si Ye Zuan. Marami siyang nakolekta kanina ngunit hindi kinuha ni Lan Xin ang alinman sa mga ito. Nakaramdam siya ng hiya. Ngayong nasa isang team na tayo, hanggat wala tayong makakasalubong na Void God Realm Kings, papatayin natin silang lahat. Iningatan ni Lan Xin ang interspatial ring. Sa susunod na sandali, bigla siyang may naisip at inihagis kay Ye Zuan ang mga samsam ng digmaan at ang kanyang interspatial ring. Tulungan mo ako. Nakangiti si Lan Xin habang nakatingin kay Ye Zuan. Natigilan si Ye Zuan. Naintindihan naman niya agad. Nahuli niya ang dalawang interspatial ring na walang magawa. Pagkatapos, ginamit niya ang devouring space para ibuhos ang lahat ng samsam sa digmaan. Sa interspatial ring ni Lan Xin. Sa wakas, ibinalik niya ang interspatial ring. Hindi niya tiningnan kung ano ang nasa interspatial ring ni Lan Xin. Pagkatapos ng lahat, ito ay pag-aari ni Lan Xin. Hindi siya ganoong klase ng tao. Kabanata 632. Domain. Hindi ko talaga alam kung paano mo ito nagawa. Kung mayroon kang gold domain, maswerte ka. Isinuot ni Lan Xin ang kanyang Chen Kun ring. Gold domain. Nang marinig ito, biglang naalala ni Ye Zuan ang labanan sa pagitan ni Lan Yao, ang Vice Palace Master ng Warlord Palace, at Jiang Tianjin ng Jiang family ng Tulking Palace. Si Lan Yao ay nasa katangiang ginto at mayroong gold domain. Kaya niyang kontrolin ang lahat ng metal na sandata sa kanyang nasasakupan. Sinabi na ang Lan Hai ay mayroong higit sa 10 espesyal na ginawang Void God Weapons. Kung siya ay nasa isang labanan sa buhay o kamatayan, tiyak na gagamitin niya ang mga ito upang salakayin ang kanyang kaaway. Alam mo ba kung ano ang Earth Domain at Wind Domain? Biglang tanong ni Ye Zuan. Domain.
Pagkatapos ng paalala ni Yezuan, biglang may naisip si Lanzin at nabigla siyang nagsabi, "Oh my God, ang Wind Domain ay ang Panginoon ng Langit, at ang Earth Domain ay ang Panginoon ng Lupa. Kahit saan ka pumunta, hindi ka mawawalan." Lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Mukhang magandang senyales ito. Pinapayagan ka ng Earth Domain na kontrolin ang Earth. Magagamit ito sa pag-atake at pagtatanggol. Siyempre, maaari mo ring gamitin ang elemento ng lupa sa hangin, ngunit ito ay magiging mas mahina kaysa sa lupa. Panipi, tungkol sa Wind Domain, magagamit mo ito anumang oras. Maaari kang bumuo ng mga wind blades sa iyong domain, na katulad ng elemento ng apoy. Bilang karagdagan, ang wind domain ay maaaring bumuo ng mga wind wall upang ipagtanggol laban sa mga pag-atake. Ang isang eksperto ay maaaring lumikha ng 6 na malalakas na uno sa domain upang hadlangan ang paggalaw ng kaaway. Panipi, ipinaliwanag ni Lanzin kay Yezuan. Dahil siya ay isang elemento ng hangin, mas alam niya ang tungkol sa elemento ng hangin. Napakalakas ng wind domain. Nagulat si Yezuan. Ang Earth Domain ay maaari lamang gamitin sa lupa, ngunit ang Wind Domain ay maaaring gamitin anumang oras. Metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Maaari mong kontrolin ang anumang bagay gamit ang iyong elemento. Siyempre, ang domain ay isa lamang sa mga lakas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang malalim. Kung naiintindihan mo ang Wind Blade Profound, ang Wind Blade sa iyong Wind Domain ay magiging napakalakas. Dagdag ni Lanzin. Kung magiging Void God Realm King ka, hindi ba ibig sabihin nito? Bahagyang napasimangot si Yezuan. Tama, kung makapasok ako sa Void God Realm, ang lakas ko ay magiging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung tutuusin, naiintindihan ko na ang Wings of the Wind and the Wind Blades. Tumango si Lanzin. Sinamantala ang pagkakataong ito, nagtanong si Yezuan ng higit pang mga tanong tungkol sa malalim na kahulugan at mga domain. Nagkukwentuhan sila habang lumilipad. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng Peak Nihility God Realm at Nihility God Realm Kings. Kahit na ang 10 Peak Nihility Gods ay hindi kayang talunin ng isang Nihility God Realm King. Siyempre, ang mga henyo ay isang pagbubukod. Kung ang mga henyo tulad ni Yezuan at Lanzin ay umabot sa rurok ng Nihility God Realm, maaari nilang labanan ang Nihility God Realm Kings. Maaaring si Lanzin, ngunit tiyak na magagawa ni Yezuan. Gayunpaman, sa unang gabi na pumasok sina Yezuan at Lanzin sa kailaliman ng malaking ilang, sa wakas ay nakatagpo sila ng isang tao. Dagandong, ang nakita nila ngayon ay isang labanan sa pagitan ng isang tao at 4 na demonyo. Tao ba yan sa Warlord Palace? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Matapos, makitang malinaw ni Lanzin, tumango siya at sinabing, "Pinsan ko iyon." Siya ay mula sa unang pangkat na pumasok sa malaking kagubatan. Pinsan, nagtaas ng kilay si Yezuan. Dahil iyon ang kaso, hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Sa isang kisap mata, mabilis na lumipad ang dalawa. Nanguna si Lanzin at naghanda para tumulong. Nang makita ng kabataang tao si Lanzin, biglang lumiwanag ang kanyang nawalan ng pag-asa. Nakita niya ang pag-asa. Nasa tuktok din siya ng Nihility God Realm. Napakaganda na para sa kanya na lumaban ng 1 laban sa 4. Kung matutulungan siya ni Lanzin na ibahagi ang ilan sa mga pressure, maaari siyang lumaban. Marami pang tao. Panipi, nakita ng kabataan si Yezuan sa likod ni Lanzin at nagliwanag ang kanyang mga mata. Naku, nandito na ang mga reinforcement. Transform. Nagdilim ang mukha ng dalawang eksperto sa Peak Nihility God Realm habang nag-transform sila sa kanilang tunay na anyo. Nang dumating si Lanzin, nag-transform na sila sa 2 Sky Dragon. Pareho silang may fire attribute. Lanzin, pigilan ang isa sa kanila. Sigaw ng binata. Sige. Agad na inatake ni Lanzin ang isa sa mga Sky Dragon. Kahit na ang Demon Tribe ay maaaring linangin, magagamit lamang nila ang kanilang ultimacy kapag sila ay nasa kanilang anyo ng tao. Pagkatapos nilang mag-transform sa kanilang tunay na anyo, umasa sila sa kanilang pangangatawan para lumaban. Ang kanilang bilis at pag-atake ay lubhang pinahusay. Nag-transform si Lanzin sa 85% ng Nihility God Realm.
Bagamat napakalakas niya, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pressure kapag kaharap ang isang peak na Hillity God Realm Sky Dragon. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating na rin si Yezuan. Dragon Slaying Sword of the Eighth Desolation, Dragon's Judgment. Agad na inatake ni Yezuan ang isa pang Sky Dragon. Ang Sky Dragon na ito ay umasa sa malakas nitong pangangatawan at hindi natatakot sa pag-atake ni Yezuan. Agad itong nag-charge pasulong. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ipinakita sa kanya ni Yezuan kung bakit sobrang pula ng mga bulaklak. Ang Beast God Bloodline, Sword God Bloodline, Ultimacy, at Dragon Slaying Sword of the Eighth Desolation ay nagbigay kay Yezuan ng kakayahang makalusot sa depensa ng kanyang kalaban. Hindi lang iyon, maaari rin niyang masugatan ng husto ang kanyang kalaban. Bang! Ang pulang Sky Dragon ay nag-overestimated sa sarili at ginamit ang mga kuko nito upang harangan ang paghuhukom ni Yezuan. Gayunpaman, nabali ang mga kuko nito. Dagandong, ang pulang Sky Dragon ay umungal sa langit at nagbuga ng nakakapasong hininga ng dragon kay Yezuan. Ang demonyong ito ay nasa peak na Hillity God Realm. Kahit na ang isang Void God Realm King ay masusunog sa abo kung siya ay tamaan ng hininga ng dragon. I was waiting for this move of your move. Sword of the Eighth Desolation. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang buong lakas niyang nilalaslas ang kanyang espada. Swoosh! Napakabilis ng slash na ito. Sa isang iglap, nahati ito sa 8 bahagi at pagkatapos ay pinagsama muli sa isa. Ang kapangyarihan nito ay dumami. Ang slash na ito ay direktang hinati ang hininga ng dragon sa 2 at pumasok sa ulo ng dragon. Swish! Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Naputol ang kalahati ng ulo ng pulang Sky Dragon at isang bahagi ng katawan nito. Patay! Ano? Nang makita ito, nagulat ang binata at ang 3 pang demonyo. Anong uri ng pag-atake ito? Matapos mag-transform ang mga demonyo, umasa sila sa kanilang pangangatawan para lumaban. Paano mapapatay ang ganoong kalakas na pangangatawan sa isang iglap? Ang taong ito ba ay isang Void God Realm King? Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng mga taong ito, si Yezuan ay sumugod sa gilid ng bangkay ng dragon at natagpuan ang Universe Ring. Ding! Tumaas ang antas ng Void Transformation ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 85 puntos. Bagamat kaunti pa lang ang nakuha ni Yezuan sa kanyang True Chi nang marinig niya ang notification, napuno siya ng walang katapusang fighting spirit. Hanggat pinatay niya ang mga taong ito, maaaring maabot niya ang 70% Void Transformation. Girl, go and help. Haharapin ko siya, sigaw ni Yezuan kay Lanzin. Kahit na galit si Lanzin na tawaging babae, ginawa niya ang sinabi sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit sa binata. Dragon Slaying Sword of the Eighth Desolation, Dragon's Judgment. Dragon Slaying Sword of the Eighth Desolation, Dragon's Judgment. Dragon Slaying Sword of the Eighth Desolation, Dragon's Judgment. Pagkatapos ng serye ng Dragon's Rulings, ang Red Heavenly Dragon ay agad na nasugatan ng husto. Kabanata 633. Empty God Realm Sovereign. Bagamat ang pangangatawan ng monster race ay mapapahusay ng husto kung sila ay magbabago sa kanilang orihinal na anyo, ito ay walang silbi laban kay Yezuan. Wala pang 2 segundo, ang Sky Dragon, na nasa tuktok ng Empty God Realm, ay pinatay ni Yezuan. Ding! Ang Empty God Realm level ng host ay tumaas sa 88 points. Ang notification ng system ay tumunog sa ulo ni Lin Fan. 2 Sky Dragon ang napatay ni Yezuan sa isang iglap. Ang kanyang lakas ay nagulat sa lahat ng naruroon. Nang makita ng huling 2 miyembro ng monster race ang bangkay ng kanilang kasama, agad nilang gustong umatras. Gayunpaman, hindi sila maaaring umalis dahil lamang sa gusto nila. Ang 2 Empty God Realm monsters ay hindi nakapag-transform sa kanilang orihinal na anyo. Kapag sila ay nagbago, sila ay papatayin ni Yezuan sa isang iglap ng walang proteksyon ng kanilang mga kasama. Sa isang 3 versus 2 na sitwasyon, ang 2 miyembro ng monster race ay napalibutan at napatay sa wala pang 5 round. Ang Universe Ring ay nahulog sa mga kamay ni Lanzin. Pagkatapos ng lahat, pumayag si Yezuan na hatiin ng pantay-pantay ang mga samsam sa kanya. Pinsan, okay ka lang. Matapos mamatay ang 4 na Empty God Realm monsters,
hindi naiwasang magtanong ni Lanzin. Okay lang ako, masyado lang akong nagamit ng vital energy ko. Huminga ng malalim ang binata at umiling. Siya ay mula sa Lan family ng Warlord Hall. Ang pangalan niya ay Blue Paul. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Empty God Realm, siya ay higit sa 35 taong gulang. Sa makatuwid, hindi siya itinuturing na isang henyo. Pinsan, hindi ba kasama ang aking kapatid na pumasok sa malawak na kagubatan? Bakit ka nandito? Naghiwalay ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Lanzin. Oo, sabay-sabay na pumasok ang 3 pangkat ng Warlord Hall at nagsimulang lumaban. Gayunpaman, kami ay tinambangan ng mga dalubhasa sa Monster Race 2 araw na ang nakakaraan. Naghiwalay kami. Umiling si Blue Paul. Ano? Ambush. Nang marinig ito ni Yezuan at Lanzin, namangha sila. Ang koponan na binuo ng 3 Warlord Hall ay tinambangan. Bago makapagsalita si Lanzin, nagtanong si Yezuan, nasaan si Ice Lady at Flame Emperor? Bagamat hindi alam ng Blue Paul kung sino si Yezuan o kung bakit biglang magtatanong si Yezuan tungkol sa kanilang dalawa, sumagot pa rin siya, pagkatapos naming tambangan, naghiwalay kami at tumakas. Gayunpaman, nakita kong inilabas ni Lan Yu ang dalawa sa paligid. Gayunpaman, nakita ko rin ang 2 hari ng Void God Realm na humahabol sa kanila. At saka, tila nasaktan ang Flame Emperor. 2 hari ng Void God Realm. Ang Flame Emperor ay nasugatan ng husto. Ang 2 balitang ito ay masamang balita para kay Yezuan at masamang balita para kay Lanzin. Pinsan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalala si Lanzin kay Lan Yu at nag-aalalang. Nagtanong, pagkatapos kong makatakas, hinabol ako hanggang dito ng ilang miyembro ng Demon Clan. Sa ngayon, dapat na hinahabol din ng ibang mga Demon Clan member ang mga henyo ng 3 King Palaces. Kung titingin tayo sa paligid, baka may makilala tayo sa kanila. Sabi ni Blue Paul, kung gayon, magsimula tayong maghanap sa mga grupo ng 3. Hindi tayo mahina. Kahit na makatagpo tayo ng isang Void God Realm King, magagawa nating makipaglaban. Sabi ni Lanzin. Sige, tumango si Blue Paul. Alam niya ang lakas ni Lanzin. Ngayong nakita na niya ang lakas ni Yezuan, talagang nagawa nilang labanan ang isang Void God Realm King. Alright, these 2 are for you. They're not of much use to me now. Inihagis ni Lanzin ang 2 yin at yang ring. Hindi nagatubili si Yezuan. Sinalo niya ang yin at yang singsing at nilamon ang lahat ng nasa loob. Ding! Tumaas ang antas ng Void Transformation ng host. Sa kasalukuyan ay nasa 70 puntos. Ang kanyang antas ng paglilinang ay muling tumaas. Kahit na sinubukan ni Yezuan ang lahat para sugpuin ito, napansin pa rin ito ng Blue Paul. Ito, hindi maintindihan ng Blue Paul kung bakit biglang tumaas ang cultivation level ni Yezuan. Pinsan, huwag kang mag-alala. Fair na, kinaladkad ni Lanzin ang Blue Paul habang nakasunod si Yezuan. Bago pa makalusot si Yezuan, nagawa na niyang pumatay ng isang eksperto sa Peak Void God Realm Demon Clan. Ngayong nakalusot na siya ay walang kapantay sa Void God Realm. Ang 3 sa kanila ay may mas mataas na pagkakataon na mabuhay. Kusang umalis ang Blue Paul. Gayunpaman, hindi pa sila nakakagawa ng 2 hakbang nang lumipad ang 2 tao patungo sa kanila. Mga demonyo ba sila o tao? Nanlaki ang mata ni Blue Paul. Si Yezuan ay nakaalerto din. Kahit na isa lang sila, hindi sila maaaring maging pabaya dahil maaari silang maging Void God Realm Kings. Nang makita ni Blue Paul ang mukha ng 2 figura, ang kanyang katawan ay nanginig ng husto. Nang makita sila ni Yezuan at Lanzin, agad nilang naintindihan. Mga demonyo, ang 2 ito ay mula sa Demon Clan. Mag-ingat ka, Void God Realm King sila. Bulalas ni Blue Paul. Ano? Parehong natigilan sina Yezuan at Lanzin. Talaga bang may mga Void God Realm Kings? Ito ay isa, 2 sa kanila. Pareho sila. Ingat, dagdag ni Blue Paul. Noong tinambangan sila dati, nakita ng Blue Paul ang 2 Void God Realm Kings na ito mula sa Demon Clan. Kaya naman, nakilala niya sila sa mismong lugar. Silang 2, ang mga ekspresyon ni Yezuan at Lanzin ay lumubog na sa ilalim. Mabuti kung mayroon lamang isang Void God Realm King, ngunit ngayon ay 2 na sila. Nagkaproblema sila.
Pinsan, bilasan mo at ibigay mo sa akin ang yin at yang rings mo. Nagmamadaling sumugod si Lan Xin sa gilid ng blue pole. Habang nagsasalita siya, gusto niyang agawin ang kanyang yin at yang singsing. Ano, malinaw na hindi nag-react ang blue pole sa oras. Gayunpaman, pamilya niya si Lan Xin, kaya hindi niya ito pinigilan. Sa ngayon, marahil ay may solusyon si Lan Xin. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng blue pole ay pagkatapos kunin ni Lan Xin ang kanyang yin at yang singsing, direkta niyang ibinato ang mga ito kay Yezuan. Kasabay nito, inihagis niya ang sarili niyang yin at yang singsing. Medyo mabilis ang reaksyon ng batang ito. Naiintindihan din ni Yezuan. Dali-dali niyang sinalo ang dalawang yin at yang ring at iniskan ang mga ito. F***, anong uri ng kayamanan ito? Ding! Tumaas ang antas ng void transformation ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 75 puntos. Ang kanyang kaharian ay agad na tumaas ng 5 antas. Lumakas ang aura ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, naging itim ang kanyang mga mata. Mag-ingat ka, sigaw ni Yezuan. 8 Desolation Spirit, lumitaw. Ipinatawag niya ang 8 Desolation Spirit at mabilis na lumipad palayo. Sa pagkakataong ito, gusto niyang labanan ang isang Void God Realm King na mag-isa. Para sa isa pang Void God Realm King, maaari lang niyang ipaubaya ito kay Lan Xin at Blue Pole. Bagamat siya ang hari sa lupa, kung siya ay lumipad pababa, paano kung ang Void God Realm Kings ng dalawang demon clans ang unang pumatay kay Lan Xin at Blue Pole? Sa makatuwid, hindi siya maaaring pumunta ng masyadong malayo. Kailangan niyang maakit ang atensyon ng isa sa kanila. Sok! Tatlo pa tayong henyo ng tao. Isa pa nga sa kanila ang may kakaibang wind attribute. Dai, isang dalubhasang demon clan na nakadamit ng asol ang nanunuya. Direkta niyang inactivate ang kanyang domain at ginamit ang kanyang true chi para manipulahin ang elemento ng tubig sa heaven and earth yuan chi. Nag-condensed siya ng water dragon at sumugod patungo sa Lan Xin at Blue Pole. Ang mga eksperto sa Ordinary Void God Realm ay maaaring palawakin ang kanilang mga domain sa 10,000 metro. Ang Lan Xin at Blue Pole ay nasa loob ng 10,000 metro. Para naman sa isa pang naka-red na damit na Void God Realm King, nag-condensed siya ng Fire Dragon at sumugod kay Yezuan. Kabanata 634. Crisis. Sa tamang panahon, seryoso ang ekspresyon ni Yezuan habang nilaslas niya ang apoy na dragon. Bagamat ang Heaven's Shattering Slash ay mas malakas kaysa sa Wind Dragon Slash dahil sa kombinasyon ng 8 layers of the Earth Pulse, nangyari ang Fire Element ng kanyang kalaban na kontrahin ang kanyang Earth Element. Sa makatuwid, maaari lamang niyang gamitin ang elemento ng hangin upang labanan. Wind Dragon Slash. Hinawakan ni Yezuan ang Asher Light Sword at nilaslas. Bang! Nagbanggaan ang Wind Dragon Slash at ang Fire Dragon. Sa sandaling iyon, mayroong 8 marahas na panginginig ng boses. 8 layer ng Earth Pulse. Ito ay, napataas ang kilay ng Void God Realm King nang bigla siyang may naisip. Bulalas niya, the Earth Pulse. Ang Earth Pulse ay isang Earth Element Ultimacy. Maaaring gumamit si Yezuan ng Berdeng Chi. Hindi ba ito nangangahulugan na si Yezuan ay may 2 Void God Spirits? Ang kambal na prutas. Agad na naisip ito ng Void God Realm King at nagulat na napasigaw. Ano, yung kambal na prutas? Nagulat din ang ibang demon race expert. Isang kambal na prutas ang lumitaw sa malawak na ilang daan-daang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang kambal na prutas na ito ay nasira sa labanan sa pagitan ng mga tao at ng demon clan. Hindi, ang interspatial ring na naglalaman ng twin fruit ay nasira, kaya walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Gayunpaman, ngayon, lumitaw ang isang henyo ng tao na kumain ng kambal na prutas. Sa makatuwid, si Yezuan ay naging tinak sa kanilang panig. Kinailangan nilang alisin siya sa lalong madaling panahon. Magandang bata, ikaw ay isang dual cultivator ng hangin at lupa. Dapat kang mamatay. Ang dalubhasang demon race na may pulang damit ay umungal at umatake ng buong lakas. Agad siyang nakabuo ng 2 fire dragon. Nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Halos hindi niya mapigilan ang isang apoy na dragon. Ngayon na 2 pa, mahirap na. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang 8 Desolation Sword. Boom! Ang 8 Desolation Giant Spirit ay nilamon ng mga Fire Dragon.
Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagkaroon ng malaking pagyanig sa loob ng mga Fire Dragon. 8 matutulis na talim ang bumaril mula sa mga Fire Dragon at nawasak ang isa sa kanila. Emph, hindi ka masama. Ang dalubhasa ng demon race na may pulang damit ay pinaikit ang kanyang mga mata at bumuo ng isa pang Fire Dragon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi gaanong kalmado si Yezuan. Matapos lumitaw ang mga Fire Dragon, sinimulan ng ekspertong demon race na may pulang damit ang pag-apoy sa inextinguishable flame sa paligid ni Yezuan. Mabilis na umiwas si Yezuan. Napakahirap na harapin ang inextinguishable raging flames. Kung ang isa ay hindi nag-iingat at nag-aapoy, napakahirap na patayin ang mga ito. Ang katangian ng tubig ay maayos, ngunit si Yezuan ay may mga katangiang lupa at hangin. Kung siya ay naiilawan, maaari lamang niyang putulin ang buong katawan. Si Yezuan ay inextinguishable realm expert, at si Lanlan ay ang demon race expert translations, ay Lanlan, ay Lanlan. Gayunpaman, ang Void God Realm King sa kanilang panig ay may katangian ng tubig. Hindi malakas ang attack power ng Water Dragon, kaya mas madaling harapin ito. Damn it, 2 Nihility God Realm Kings talaga ang nakilala ko ng sabay. Damn it, ang ekspresyon ni Yezuan ay sobrang pangit. Kung isa lamang itong Void God Realm King, baka mapatay siya ng 3 kung magtutulungan sila. Gayunpaman, ang 2 Void God Realm Kings ay napilitang maghiwalay. Ang presyon ay napakalaki. Bagamat tila kakayanin ito ni Lanzin at Bluepole, malinaw na hindi pa ginagamit ng Void God Realm King na iyon ang kanyang buong lakas. Bukod dito, ang Bluepole ay hinabol sa lahat ng oras na ito at wala nang masyadong true chi na natitira. Sa makatuwid, hindi sila makakatagal ng matagal. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Yezuan at nagmamadaling tumakbo patungo sa lupain. Naubos niya ang kambal na prutas at nagtataglay ng 2 katangian. Ang banta niya sa mga demonyo ay mas malaki kaysa kay Lanzin at Bluepole. Kung siya ay bababa, tiyak na susundan siya ng halimaw na ito. Oo nga naman, nang lumipad siya patungo sa lupa, tiyak na sinundan siya ng Demon Clan expert. Haha, anak, naintindihan mo na ang Profound of Earth's Pulse at Profound of Strength, at ngayon gusto mong pumunta sa kontinente. Baka mayroon ka ring Profound of Earth Traversing Art. Tumawa ng malakas ang pulang damit na si Yao. Ang pag-unawa sa isang ultimacy ay magbibigay daan sa isa na makapasok sa Empty God Realm. Gayunpaman, hindi maintindihan ng maraming tao ang pangalawang ultimacy. Si Yezuan ay mayroon na ng tumibok na pulse ng mundo, ang pumupulas na guard, at ang malalim na katotohanan ng lakas. Sa makatuwid, ang Demon Race expert na ito ay hindi naniniwala na magagamit ni Yezuan ang World Walking. Gayunpaman, mali ang hula niya. Alam ni Yezuan ang World Walking Art. Kung pupunta siya sa kontinente, ang kanyang bilis ay tataas ng paputok. Gayunpaman, ito ang kanyang trump card. Kung ibinunyag niya ito ngayon, siguradong nagbabantay ang kanyang kalaban. Kailangan kong maging duwag. Kailangan kong makahanap ng tamang pagkakataon para biglang sumabog at patayin siya sa isang hampas. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nakadapa na siya sa lupa. Talagang tumaas ang kanyang bilis. Tutal may 3 agility advancement pa siya. Bang! 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 Nakakabingi ang tunog ng mga vital energies na nagbabanggaan. Kahit na gusto ni Yezuan na mabilis na tapusin ang Demon Clan expert na ito, ang kanyang kalaban ay isang Empty God Realm expert kung tutuusin. Hindi ganoon kadali ang pakikitungo sa kanya. Kung gusto niyang manalo, kailangan niyang magtiis. Hahaha, anak, kung ito lang ang mayroon ka, dapat mamatay ka na lang. Ang eksperto sa Demon Clan na may pulang damit ay biglang tumawa pagkatapos makipagpalitan ng 30 suntok kay Yezuan. Nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Kumikilos na ang kalaban niya. Sa simula, ginagamit na ng kanyang kalaban ang kanyang domain para umatake habang ang kanyang orihinal na katawan ay tahimik na nakatayo doon. Ngayon na ang kanyang orihinal na katawan ay malapit ng kumilos, ang presyon. Kay Yezuan ay agad na dumobble. Wind Dragon Slash. Nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Nakahanda na siyang tumakas. Kung gagamitin niya ang World Walking Art, ang bilis niya ay mas mabilis kaysa sa dalubhasang Demon Clan na ito na may pulang damit.
Pagdating ng oras, basta tinawag niya si Lanzin at Bluepool pababa, magagawa niyang kaladkarin ang mga ito at makatakas. Marahil ay magkakaroon pa siya ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding! Naintindihan ng host ang Wings of the Wind Profound. Ano? Nang malapit nang makatakas si Yezuan, biglang nag-flash ng notification ang system. Wings of the Wind. Malalim. Kaagad, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ngayon lang niya naalala na ginamit niya ang Meteor Movement Technique at hindi ang Martial Dragon Movement Technique mula nang mapunta siya. Haha, dead meat ka. Lumakas ang aura ni Yezuan. Sa isang iglap, ginamit niya ang Wings of the Wind na ngayon lang niya naintindihan, na Wind Profound Acceleration Profound, sa kanyang 8 matutulis na talam. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang tunog ng hangin. Matapos may dagdag ang Wind Profound Acceleration Profound Acceleration Profound, ang bilis ng 8 matutulis na blade ay dumbbell man lang. Wind Profound Acceleration Profound, Earth Pulse 8 Layers. Ang kombinasyon ng dalawang malalim na layunin na ito ay ginawa ang 8 matutulis na talam na parang mga sides ng Grim Reaper. Sa isang kisap mata, winasak nila ang 3 Fire Dragon at tumangay patungo sa Elder na nakasuot ng pulang damit. Ano? Hindi inaasahan ng eksperto sa Demon Clan na may pulang damit na mauunawaan ni Yezuan ang Wind Profound Acceleration Profound sa kritikal na sandaling ito. Isa ba siyang nakakatakot na halimaw? This is my protagonist aura. Go to hell. Umungol si Yezuan sa kanyang puso. Kinokontrol niya ang 8 matutulis na talam at sinaksak patungo sa ekspertong Demon Clan na may pulang damit mula sa 8 magkakaibang anggulo. Ang unang layer ng 8 Barren Wind Formation ay umaasa sa pagputol, habang ang pangalawang layer ay umasa sa stabang. Kasabay nito, ang bilis ng pangalawang layer ay mas mabilis kaysa sa una. Kabanata 635. Walang kabuluhang hari ng Diyos na kaharian. Slash! Bang! 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 Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng demonyong may pulang damit. Nagpatuloy siya sa pag-iipon ng hindi maapula na apoy upang harangan ang 8 matutulis na talam habang sabay na umaatake at umiiwas. Ngayon, tumigil na siya sa pag-atake at nasa defensive na siya. Atake. Anong biro? Sapat na sa kanya ang 8 matutulis na talam. Paano siya makakaatake? Gayunpaman, dahil hindi siya umatake ay hindi nangangahulugan na hindi aatake si Yezuan. Wind Dragon Slash. Isang pag-atake na naglalaman ng Wings of the Wind at ang 8-layered Earth Pulse ang dumaan patungo sa demonyong may pulang damit. Ang Wings of the Wind ay lubhang kapaki-pakinabang dahil maaari nitong palakihin ang bilis ng pag-atake ng isang tao. Si Yezuan ay napakalakas na. Ngayong mayroon na siyang Wings of the Wind, ang bilis niya ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, ang Wind Dragon Slash ay nasa harap na ng demonyong may pulang damit. Hindi maganda. Ang ekspresyon ng pulang demonyo ay nagbago ng husto. Ito ang pinakanatatanging ekspresyon na ipinakita niya mula nang siya ay lumitaw. Parang namimilipit ang mga kulubot sa mukha niya. Ang 8 matutulis na talam ay mahirap nang harapin. Ngayon, ang pag-atake ni Yezuan ay papatayin siya. Itinaas ng pulang damit na si Yao ang kanyang espada sa kanyang harapan at tinamaan ang suntok. Bang! Pinalipad siya. Namamanhid at nanginginig ang mga kamay niya sa impact. Kasabay nito, walang awang umatake ang 8 matutulis na talam. Bang! Nagkaroon ng mahinang tunog habang ang isa sa mga matutulis na talam ay tumusok sa balikat ng demonyong may pulang damit. Bago pa siya makapag-react, ang kanyang balikat ay natusok at nabasag ng 8-layered Earth Pulse. Nasugatan siya sa wakas. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Mayroon pa ring 7 matutulis na talam. Khlang! 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 Ginamit ng demonyong may pulang damit ang lahat ng kanyang lakas para ilihis ang 3 sa matatalas na talam. Gayunpaman, nasaksak pa rin siya ng natitirang 4 na talam. 3 butas pa ang lumitaw sa kanyang katawan. This time, kukunin ko na ang buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at nagpadala ng isa pang Wind Dragon Slash sa demonyong may pulang damit. Kung mamamatay ako, mamamatay ka rin. Alam ng demonyong may pulang damit na siya ay mamamatay. Sa makatuwid, gumastos siya ng malaking halaga ng True Chi at ginamit ang Fire Elemental na Yuan Chi.
Pagkatapos, isang hindi maapula na apoy ang lumiwanag sa ilalim ng mga paa ni Yezuan. Mamatay. Ang huling Wind Dragon Slash ay ipinadala. Kasabay nito, nagsimulang masunog din ang mga paa ni Yezuan. Ang pulang damit na si Yao ay nagpakita ng isang malabong ngiti dahil ang kanyang profound ay ang inextinguishable raging flame, na maaaring magsunog ng lahat ng bagay upang maging abo. Ang mga binti ni Yezuan ay sinindihan ng apoy, kaya napakahirap patayin. Puputulan man ang kanyang mga paa, masusunog sila hanggang sa maging abo ng hindi maapula na apoy at hindi na muling makakabit. Bagaman maaari na silang lumipad ngayon, ang kanilang mga binti ay madaling gamitin minsan. Swish! Sa ilalim ng takip ng 8 matutulis na talam, ang Wind Dragon Slash ay direktang tumama sa pulang demonyong nakasuot, naputol sa kalahati sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang hindi maapula na apoy sa katawan ni Yezuan ay kumalat na hanggang sa kanyang mga tuhod. Ang undying inferno ng isang Void God Realm King ay hindi biro. Hindi maganda. Namumula ang mukha ni Yezuan. Dali-dali niyang ibinaba ang kanyang espada at tinaga ang hita, naputol ang magkabilang binti. Half-half. Sa oras na lumipad si Yezuan dala ang kanyang chi, ang kanyang dalawang hita ay nasunog na at naging abo. Malapit na iyon, hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang isang subo ng laway. Ito ang epekto ng halo ng pangunahing tauhan. Buti na lang at hindi nasunog ang kanyang kalaban sa kanyang pandiya. Kung hindi, mahihirapan siya. His. Nagkabisa ang sagradong puno ng buhay. Sa isang kisap mata, ang mga binti ni Yezuan ay naibalik. Nang makita ng demonyong nakasuot ng asul at blue pole ang eksenang ito, hindi nila maiwasang matigilan. Ang una nilang reaksyon ay si Yezuan ay mayroong 3 Void God Spirits. Mga katangiang kahoy, hangin, at lupa, ni hindi pa nila narinig ang tungkol sa isang dual attribute genius. Ngunit ngayon, lumitaw ang isang triple attribute genius. Kung papayag ang lumaki si Yezuan, tiyak na magiging malaking banta siya. Kahit mamatay tayo, dapat natin siyang patayin. Nanlaki ang mga mata ng demonyong nakasuot ng asol. Hindi niya pinansin sina Lanzin at Blue Pole, na umaatres, at sumugod kay Yezuan. Kasabay nito, nakuha na ni Yezuan ang universe ring ng demonyong may pulang damit. Ding! Ang antas ng void transformation ng host ay tumaas sa 100. Ding! Naabot na ng host ang limitasyon at hindi na niya kayang ipagpatuloy ang paglamon. Saglit na natigilan si Yezuan nang magkasunod na tumunog ang 2 notification. Mayroon talagang kinakailangan upang makapasok mula sa Void God Realm hanggang sa Void God Realm. Ang bangkay ng isang Void God level Void God Beast. Degree ng pagkakumpleto, 70%. Wala na akong pakialam. Papatayin muna kita. Pinalaki ni Yezuan ang kanyang mga mata at kinokontrol ang 8 matutulis na talam para ikarga ang asul na damit na si Yao. Sobrang bilis. Kanina, noong nakikipaglaban siya kay Lanzin at Blue Pole, ang demonyong nakadamit ng asul ay talagang binibigyang pansin din si Yezuan. Gayunpaman, napakalayo ng 2 partido sa oras na iyon, kaya naramdaman niyang hindi masyadong mabilis ang pag-atake ni Yezuan. Ngunit ngayon, pagkatapos maranasan ito sa kanyang sarili, alam niyang malapit na itong sumabog. Shoo! Mga bahid ng liwanag ang dumaan. Mabilis na ipinagtanggol ng demonyong nakasuot ng asol ang kanyang sarili, ngunit sa sandaling ito, ginamit na ni Yezuan ang malalim na kahulugan ng Wind Wings at tumawid. Wind Dragon Slash. Si Yezuan, na may pares ng berdeng pakpak sa kanyang likod, ay mabilis na lumipad. Kasabay nito, nilaslas niya ang Green Light Sword sa kanyang kamay. Bago pa man umatake ang demonyong nakasuot ng asol ay nasa defensive na siya. Ngayong nakaharap na siya sa laslas ni Yezuan, nagmamadali siyang bumuo ng mga pader ng tubig. Gayunpaman, ang pagtatanggol sa elemento ng tubig ay ang pinakamahina sa 5 elemento. Hindi nito mablock ang slash na ito. Bang! Ang demonyong nakasuot ng asol ay pinalipad. Sa sumunod na sandali, siya ay pinarusahan ng 8 matutulis na talam. Boom! Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng mga muffled. Lumitaw ang ilang madugong butas sa katawan ng demonyong nakasuot ng asol. Pagkatapos, siya ay tinadtad sa 2 ng Wind Dragon Slash ni Yezuan. Ang pangalawang Void God Realm King ay patay na.
Si Yezuan at ang dalawa pa ay matagumpay na napatay ang demonyo. Hindi, dapat sabihin na nag-iisang binaligtad ni Yezuan ang sitwasyon. Ito, laking gulat ni Bluepol at Lanzin kaya hindi sila makapagsalita. Sa pagkakataong ito, handa na silang mamatay. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nagbago para sa mas mahusay. Si Yezuan ay nag-iisang pumatay ng dalawang Void God Realm Kings. Nakakabigla itong balita. Kailangang malaman ng isa na kahit ang numero 1 henyo ng Battle King Palace, si Lan Yu, ay hindi kayang patayin ang Void God Realm Kings noong siya ay nasa peak Void God Realm. Siya lang ang may kakayahang lumaban. Gayunpaman, nagawang patayin ni Yezuan ang Void God Realm Kings. Bukod dito, sila ay mga Void God Realm Kings ng lahi ng demonyo. Ito ay sapat na upang patunayan na ang kanyang talento ay mas nakakatakot kaysa kay Lan Yu. Nagmamadaling kinuha ni Yezuan ang yin at yang ring ng demonyong may asul na damit at tiningnan ito. Gayunpaman, wala siyang nakitang mga bangkay ng Void God Realm Kings. Nakakalungkot lang na ang dalawang Void God Realm Kings na ito ay hindi namatay sa kanilang orihinal na anyo. Kung hindi, ang kanilang mga bangkay ay maaaring gamitin para pag-aralan ng iba pang mga Void God Realm Kings, tulad ng bangkay ng Sky Dragon mula noon. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Yezuan ang bangkay ng Sky Dragon sa ikasyam na sangay ng palasyo. Gayunpaman, kahit na ang bangkay ng Sky Dragon ay nasa Void God Realm King level, hindi ito kumpleto. Not to mention na kulang ito ng Saint Beast Soul, kulang din ito sa puso ng Sky Dragon. Ito ay tiyak na wala pang 70% na kumpleto. Kaya naman, siya mismo ang kumuha ng bangkay. Kabanata 636. Beast King Palace. Ibabalik ko sa iyo ang mga bagay na ito. Biglang ibinuhos ni Yezuan ang ilan sa mga item pabalik sa Lanzin at Chen Kunring ng Bluepol. Sa simula, nilamon niya ang Lanzin at ang mga singsing ng Chen Kun ng Bluepol upang mabuhay. Ngayon, ibinabalik niya ang mga gamit sa kanila. Nataranta na kinuha ni na Lanzin at Bluepol ang mga singsing ng Chen Kun. Yezuan, ikaw. Laking gulat ni Lanzin kaya hindi siya makapagsalita. Alam niya na si Yezuan ay napakatalented, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napakatalino. Kakaintindi lang niya sa ground travel skill at ngayon ay naintindihan na niya ang wind acceleration skill. Napatay pa niya ang dalawang Empty God Realm Kings. Sa katunayan, hindi rin inaasahan ni Yezuan ang kanyang sarili na magagawa rin ito. Gusto niyang tumakas kasama ang dalawa. Sa kanyang konstitusyon ng katawan, maaaring makatakas siya mula sa dalawang Empty God Realm Kings. Gayunpaman, pagkatapos niyang maunawaan ang kasanayan sa wind acceleration, hindi na niya kailangan pang tumakas. I didn't expect to meet a genius who's even more talented than Lan Yu. Mukhang hindi naman in vain ang trip natin. Naiinggit na sabi ni Bluepol. Siya at si Yezuan ay parehong peak Empty God Realm Kings. Kung haharapin niyang mag-isa ang Empty God Realm Kings, malamang na mamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Gayunpaman, maaaring patayin ni Yezuan ang Empty God Realm Kings. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay kumalma si Lanzin. Binigyan na siya ni Yezuan ng matinding pagkabigla. Wala siyang pakialam sa isa pa. Sa kabutihang palad, ang dalawang Empty God Realm Kings na ito ay level 1 Kings lamang. Kung sila ay level 2 Kings o may dalawang Ultimacies, magiging dead meat tayo. Nakahinga ng maluwag si Lanzin. Level 2 Kings. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Ipinaliwanag ni Lanzin, ang Empty God Realm Kings ay umaasa sa kanilang mga teritoryo at Ultimacies. Ang teritoryo ng Level 1 King ay maaaring sumaklaw ng 10,000 metro. Ang teritoryo ng Level 9 King ay maaaring sumaklaw ng 70,000 metro. Kung mas malaki ang teritoryo, mas malaki ang pagtaas. Panipi, nagtaas ng kilay si Yezuan. Kung ang demonyong iyon na may pulang damit ay isang Level 2 Dominator, ang kanyang domain na 20,000 metro ay hindi magiging malaking bagay, ngunit ang kanyang inextinguishable inferno ay magiging mas malakas. Buti na lang at level 1 king lang ang kabilang partido. Gayunpaman, halos masunog na niya ang ibabang bahagi ng katawan ni Yezuan hanggang maging abo. Kung ang kabilang partido ay level 2 king sa oras na iyon, hindi alam kung nakaligtas si Yezuan.
Marahil ay nasunog na siya hanggang ngayon. Ang aking ama ay isang Pictier King, nakatumbas ng isang 9th grade king. Ang kanyang domain ay maaaring umabot ng hanggang 70,000 metro. Ito ay masyadong nakakatakot. Nang inag si Yezuan sa loob. Ang isang king sa ika-9 na baitang at isang hari sa ika-8 baitang ay may pagkakaiba na 10,000 metro. Ito ay isang malaking puwang. Kahit na ang domain ng Grade 8 King ay may maraming malalim na kahulugan, kung ang distansya sa pagitan ng mga domain ay hindi sapat, sila ay mauubos hanggang mamatay ng Grade 9 King. Siyempre, kung mayroon siyang Wings of the Wind o Earth Traversing Technique, madali niyang maaabutan ang mga ito. Mayroon akong 2 Void God Spirits ngayon. Kung makapasok ako sa Void God Realm, maaari bang isalansan ang 2 teritoryo? Biglang tanong ni Yezuan. Ito, nagkatinginan sina Lanzin at Bluepole at umiling. Ang kambal na prutas ay isang alamat. Ang huling kambal na prutas ay lumitaw sa kaparangan, ngunit walang nakakuha nito sa huli. Sa makatuwid, hindi ko alam kung ang iyong hangin at lupang teritoryo ay maaaring isalansan. Sana may salansan. Kung ganoon, sobrang lakas. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang teritoryo ng lupa ay wala, ngunit ang teritoryo ng hangin ay hindi masama. Kahit na hindi niya naiintindihan ang talim ng hangin, maaari pa rin siyang bumuo ng mga wind blade sa loob ng kanyang teritoryo upang salakayin ang kanyang mga kaaway. Ito ay lamang na ang kapangyarihan ay hindi magiging kasing lakas. Gayunpaman, sa malalim na bilis ng hangin, magiging mabilis ang mga wind blades at magiging malaking problema para sa kanyang mga kaaway. Sige, dahil may kakayahan si Kuya Yezuan na patayin ang Void God Realm Kings, magiging mas ligtas tayo. Ipagpatuloy natin ang paghahanap. Mas mainam kung makahanap tayo ng sarili nating mga tao. Sabi ni Bluepole. Sige, tumango si Yezuan. Sa kailaliman ng kaparangan, maliban sa Beast Race, mayroon ding ilang Void God Realm Void God Beasts. Kung makakakuha siya ng isa, makakalusot siya sa Void God Realm King Realm. Nagsimulang lumipad muli silang 3 sa mga ulap. Bagamat wala silang nakitang Void God Realm Kings, nakita nila ang maraming peak Void God Realm Beasts. Siyempre, ang mga hayop na ito ay pinatay lahat ni Yezuan. Nakakalungkot na si Yezuan ay kasalukuyang natigil sa peak Void God Realm. Kung wala ang bangkay ng isang Void God Realm Void God Beast, hindi na siya makakasulong pa. Sa makatuwid, habang naghahanap ng ibang tao, kailangan din niyang hanapin ang Void God Beasts. Sa madaling araw kinabukasan, sa wakas ay natagpuan nilang 3 ang pangalawang tao. Ang mga tunog ng labanan mula sa malayo ay nakakuha ng atensyon ni Yezuan at ng 2 pa. Bumaba sila at nakita ang 2 Void God Realm Kings ng Beast Race na kumukubkob sa isang lalaki. Galing sila sa Beast King Palace. Level 1 King sila. Nakilala sila ng Bluepole. Agad naman silang sumugod. Boom! 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 Nagdulot ng kaguluhan silang 3, at may mga paminsan-minsang pagsabog sa hangin. Ang lalaki mula sa Beast King Palace ay may katangiang apoy. Ang naintindihan niya ay hindi ang inextinguishable flames kundi ang flame clone. Sa sandaling ito, ang flame clone ay may hawak na flame longsword at patuloy na humahampas. Gayunpaman, ang 2 Void God Realm Kings ng Beast Race ay may fire attribute at ang isa naman ay water attribute. Pareho nilang sinalungat ang katangian ng apoy ng lalaki. Kaya naman, dehado siya. Mga tao, panipi, laminggalinga ang lalaki sa paligid at nakita si Yezuan at ang 2 pang umaakyat sa kanya. Nagsimula siyang makakita ng pag-asa, ngunit nang makita niyang silang 3 ay walang domain at mga ordinaryong Void God Realm Kings lamang, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Gayunpaman, makakatulong ito sa kanya na ibahagi ang ilan sa panggigipit. Naintindihan ni Yezuan ang Wind Acceleration Ultimacy at mas mabilis kaysa kay Lanzin. Agad siyang lumipad at itinaas ang kamay para laslasan ang isa sa mga miyembro ng Beast Race. 8 Desolation Sword Technique, Sword Breaking 8 Desolation. Swish! Ginawa ng Wind Acceleration Ultimacy at ng Strength Ultimacy ang pag-ataking ito ng mas mabilis kaysa sa maaaring i-react ng miyembro ng Beast Race. Ang miyembro ng Beast Race na ito na naging banta sa lalaki ay direktang pinatay ni Yezuan.
Bumagsak ang katawan ni Yesuan mula sa langit, na ikinagulat ng natitirang miyembro ng Beast Race at ang lalaki mula sa Beast King Palace. Ano? Gulat na gulat silang dalawa. Isang peak Void God Realm King na walang domain ang nakapatay ng Void God Realm King sa isang hit. Napakalakas. Isa na ba itong sikretong sandata ng Battle King Palace? Nanlaki ang mata ng lalaki. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-isip at direktang ginamit ang kanyang trompeta. Umuungol. Biglang lumitaw ang anino ng isang gintong leon sa likod ng lalaki. Kasunod nito, agad na tumaas ang aura ng lalaki habang sumusugod siya patungo sa natitirang miyembro ng Beast Race. Ang Beast King Palace ay katulad ng Beast Race, ngunit sila ay sa panimula ay naiiba. Ang Beast King Palace ay nagal-inang ng martial arts na katulad ng Demonic God Chapter at maaaring tumaas ang kanilang lakas. Bukod dito, maaaring mapataas ng iba't ibang hayop ang kanilang lakas sa iba't ibang paraan. Kabanata 637. Elder Shento. Iba ito para sa Monster Race. Karamihan sa Monster Race ay Heavenly Dragons. Gayunpaman, kailangan nila ng oras upang magbago. Nagdilim ang mukha ng matanda sa Monster Race nang makita ang lalaking biglang sumalakay. Dali-dali niyang inipon ang hindi maapulan niyang apoy para harangan ang dinadaanan ng lalaki. Gayunpaman, nakalimutan niyang may mga reinforcements ang lalaki ngayon. Swoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Lumingon ang matanda sa Monster Race at nakita ang 8 matutulis na talam na lumilipad patungo sa kanya. Boom! 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 Bagamat hinaranggan ng Elder ng Monster Race ang ilan sa mga blades, hindi niya mablock ang lahat ng ito. Namilipit siya sa sakit na parang nabaril. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kung paanong ang matandang lalaki mula sa Demon Clan ay nabihag ng 8 layer ng Earth Pulse, dumating na si Yesuan sa kanyang tabi. Wind Dragon Slash. Rip. Isang ulo ang lumipad sa hangin. Pagkatapos, mabilis na itinago ni Yesuan ang Universe Ring. Tapos na ang laban. Ikaw ay, gulat na tiningnan ng lalaki si Yesuan. Sabay na dumating sina Bluepole at Lanzin. Galing kami sa Warlord Palace. Kuya, may nakita ka na bang iba? Tanong ni Bluepole. May impluensya ang lalaki sa Bluepole. Pagkatapos ng paalala ni Bluepole, tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, oo. Noong tumatakbo ako para sa aking buhay, nakita ko ang ilang halimaw na humahabol sa iba. Gayunpaman, sila ay masyadong malayo at hindi ko makita kung sino sila. Walang oras para mawala. Tara at tulungan natin sila, nagmamadaling sabi ni Yesuan. Sige, hindi na nagtanong pa ang lalaki. Ang pagliligtas sa mga tao ay mas mahalaga. Ang kanilang koponan ay binubuo ng mga elite ng 3 Warlord Palaces. Kung mapatay silang lahat, ang 3 Warlord Palace ay hindi na makakabangon sa loob ng ilang dekada. Pinangunahan ng lalaki ang daan batay sa kanyang alaala. Si Yesuan at ang 2 pang sumunod na malapit sa likuran niya. Nagsimula na silang maghanap. Makalipas ang 1 oras, natagpuan talaga nila ang taong inaatake ng 3 hari ng Void God Realm. Si Elder Shento iyon. Nakilala siya ng lalaki sa wakas. Gayunpaman, bigla siyang huminto sa kanyang paglalakad at sinabing, ang 3 halimaw na iyon ay tila Grade 2 Sovereigns. Grade 2 Sovereigns. At 3 sila. Nangangahulugan ito na hindi maaaring sumali sa labanan sina Lanzin at Bluepole. Ang tanging taong makakatulong ay si Yesuan at ang lalaking ito. Huwag mo akong alalahanin. Go! Sigaw ni Elder Shento, nang makita niya silang 4. Kung hindi dahil sa katotohanang mas mataas ang kanyang cultivation level kaysa sa kabilang partido, napatay na sana siya ng 3 Demon Clan expert. Ang Elder Shento, Elder Shento, mga pagsasalin. Shento. Little brother, confident ka ba? Nagdilim ang mukha ng lalaki. Direktang binasag ni Yesuan ang bawang sword at bumuo ng bawang spirit. Sabi niya, Kuya Kui, may fire clone ka. Kung magkakapit bisig tayong 4, hindi dapat maging problema ang pagpigil ng isang tao. Shento. Ito,
Kung mapipigilan niya ang isa sa kanila, mababawasan ang pressure kay Elder Shento. Baka mapaikot pa siya, ngunit huwag kalimutan, ang mga demonyo ay maaaring magbago sa kanilang tunay na anyo. Sige, since that's the case, magkapit kamay tayo at umatake. Hindi na nagdalawang isip ang lalaki at diretsyong ginamit ang kanyang trompeta. Ang isa pang multo ng isang gintong leon ay lumitaw at sumugod. Para kay Yezuan, agad niyang inalis ang Eight Wastelands Giant Spirit. Ang kanyang kasalukuyang innate chi ay puno, kaya kung gagamitin niya ang sword slash ang Eight Wastelands, ang kapangyarihan nito ay magiging napakalakas. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay isang level 2 Dominator, kaya ang kanyang pag-atake ay hindi madaling tamaan. Si Yezuan at ang lalaki ay sumugod, habang si Lanzin at Blue Paul ay nagtago sa mga ulap na may 10,000 metro ang layo. Damn it, bakit hindi sila umaalis? Nagdilim ang mukha ni Elder Shento. Ilang dekada na siya, pero grade 3 king pa lang siya. Sa kabilang banda, grade 1 king na ang lalaki bago pa man siya umabot ng 40 taong gulang. Kung bibigyan pa ng ilang dekada ang lalaki, siguradong makakalusot siya para maging grade 4 o 5 king. Kaya naman, nadama niya na hindi na kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya. Ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto niyang mali siya. Nagsanib kamay si Yezuan at ang lalaki at talagang napigilan ang isang grade 2 Dominator. Good lad, are you a genius from the 3 royal palaces? Forget it, papatayin muna kita bago haharapin ang matandang iyon. Isang demonyong may pulang damit ang sumuko sa paghabol kay Elder Shento at tumalikod para salakayin si Yezuan at ang lalaki. Dati, nakita ng lalaki ang pag-atake ni Yezuan, kaya alam niya na naghahanap si Yezuan ng pagkakataon na gamitin ito. Sa makatuwid, siya at ang kanyang clone ay patuloy na umaakit sa atensyon ng demonyong nakasuot ng pulang damit. Sa sandaling ito, si Yezuan, na mabilis na gumagalaw, sa wakas ay nakakilos. Swish! Isang Wind Dragon Slash ang lumabas. Gayunpaman, ang Wind Dragon Slash na ito ay hindi masyadong malakas at madaling naharang ng inextinguishable inferno ng pulang damit na demonyo. Although you're of the wind attribute, wala ka namang domain. How dare you come here? Pinili ng demonyong may pulang damit na huwag pansinin ang pag-atake at itinuon ang atensyon sa lalaki. Napaatras ang lalaki at sabay depensa. Napakahirap para sa kanya. Minamaliit mo ako. Good. Biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan habang direktang ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Tibak na naglalalas ng 8 kaparangan. Whoosh whoosh whoosh. Ang bilis ng pag-ataking ito ay parang kidlat habang mabilis itong umatake sa demonyong nakasuot ng pula. Ano? Natigilan sandali ang demonyong nakasuot ng pulang damit. Ang pag-atake ni Yezuan ay talagang patuloy na tumataas habang patuloy niyang inaalagaan ang bawang sword. Ang kanyang 1 buwan ay katumbas ng ilang taon ng iba. Bilang karagdagan, ang bawang sword ay isang upper-grade ethereal divine weapon, kaya ang pagtaas ay mas malaki. Bang! Ang demonyong nakasuot ng pula ay hindi nakapag-react sa oras at naipagtanggol lamang ang kanyang sarili. Ang bawang sword ay tumama ng husto sa kanyang ethereal divine weapon. Ang malakas na impact ay talagang inalog ang sandata mula sa kanyang kamay. Napakalakas. Natakot hanggang mamatay ang demonyong nakasuot ng pula. Kung ang pag-ataking ito ay damapo sa kanya, tiyak na mahahati siya sa dalawa. Careless, masyado siyang pabaya. Higit sa lahat, wala siyang metal domain. Matapos iwanan ng ethereal divine weapon ang kanyang kamay, sinamantala ng lalaki ang pagkakataon na atakehin at pigilan siyang mahuli ang ethereal divine weapon. Walang magawa, maaari lamang siyang kumuha ng isa pang ethereal divine weapon na hindi pa naaalagaan. Bawang Spirit, go! Ang bawang sword ni Yezuan ay agad na nabasag at nag-reform sa isang bawang spirit na ilang metro ang taas. Lumipad ito patungo sa demonyong nakasuot ng pula. Maaaring pabilisin ng Wind Acceleration Ultimacy ang lahat ng ginawa ni Yezuan. Ang bawang sword ay maaaring bumilis, gayon din ang bawang sword. Maging ang bawang spirit ay maaaring bumilis. Napakabilis. Sa wakas ay napagtanto ng demonyong nakasuot ng pula na may mali at mabilis na umatras. Sabay sigaw ng ilang beses para ipaalam sa dalawa pa niyang kasama. Ham!
Ang dalawa pang demonyo na nakikipaglaban kay Elder Shento ay napalingon at napagtanto na ang kanilang kasama ay pinigilan. Agad namang nagbago ang ekspresyon nila. Nagkatinginan sila. Ang isa sa kanila ay mabilis na umatras at nag-transform. Kabanata 638, Shentu Lai. Kahit na ang kalaban ni Elder Shentu ay isang antas na mas mababa kaysa sa kanya, hindi problema para sa kanya na maantala siya ng isang segundo. Kaya naman, napapanood lang niya ang isang heavenly dragon na lumabas mula sa katawan ng demonyong eksperto. Pumunta ka, sigaw ng demonyong nakasuot ng pulang damit. Hindi pala sila nag-transform para lumaban, kundi umatras. Gusto mong umalis. Manatili ka. Nabawi ni Yezuan ang ikatlong bahagi ng kanyang chi. Ginamit niya ang 8 Desolation Slash sa Heavenly Dragon na nag-transform. Whoosh! Boom! Matagumpay niyang naitaboy ang sandata ng demonyong may pulang damit dahil sa kanyang palihim na pag-atake. Ngayong nagbabantay ang demonyo, imposibleng tamaan siya. Tumigil ka sa paghabol. Biglang sumigaw si Elder Shentu. Napahinto sandali si Yezuan at ang lalaki habang pinapanood ang tatlong miyembro ng Demon Clan na umalis. Wala na akong masyadong chi. Nasa dulo na ako ng lubad ko. Kung patuloy tayong maghahabol, mamamatay tayong lahat. Fair na, si Elder Shentu ay nagmamadaling lumipad patungo kay Yezuan at sa lalaki, pagkatapos ay mabilis na umalis sa lugar. Nagmamadali silang lima nang walang tigil saglit, saka nagtago sa puting ulap. Ang kutis ni Elder Shentu ay higit na gumanda pagkatapos ng panahong ito ng paggaling. Tumingin siya kay Yezuan at sinabing may pasasalamat, salamat sa iyong tulong. Salamat sa iyo ng matandang ito. Masyado kang mabait, Elder Shentu, nakangiting sabi ni Yezuan. Bagamat nakatakas ang tatlong demonyo, sapat na ang kabutihan na nagawa nilang iligtas ang isang antas ng ikatlong overlord. May mga panganib sa lahat ng dako sa malawak na ilang. Sa isang antas ng tatlong overlord sa koponan, ang kanilang mga pagkakataon na mabuhay ay maraming beses na mas mataas. Sa sandaling ito, ang tingin ni Elder Shentu ay biglang nalock sa mukha ni Yezuan. After a pause, he suddenly asked, "What's your name, little brother?" Ang pangalan ko ay Yezuan. Casual na sagot ni Yezuan. Gayunpaman, ang sagot na ito ay labis na ikinagulat ni Elder Shento. Little brother, pwede ba akong makausap? Biglang lumipad si Elder Shentu palayo sa team. Si Yezuan ay sinundan siya ng may pagtataka. Lumipad si Elder Shento ng 1,000 metro ang layo kasama si Yezuan. Pagkatapos, gulat na tanong niya, Yezuan, maaari ko bang malaman kung sino si Yechong para sa iyo? Boom! Ang tanong na ito ay naging sanhi ng pagkatulala ni Yezuan sa mismong lugar. Kilala ba talaga ni Elder Shentu si Yechong? Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa Elder Shento na ito. Isang pangalan ang biglang pumasok sa isip niya. Shentu Lai. Si Shentu Lai ang City Lord ng numero 1 pangunahing lungsod sa kontinente ng Heavenly Water. Hindi, dapat sabihin na siya ay dating Panginoon ng lungsod. Siya ang nagbigay ng posisyon ng City Lord kay Lin Wenyu at umalis sa Heavenly Water Continent kasama si Yechong. Maaaring si Elder Shento. Yechong ang aking ama. Matapat na sagot ni Yezuan. Tulad ng inaasahan. Inihayag ni Shentu Lai ang isang ekspresyon ng biglaang pagkaunawa at sinabing, tinatawag akong Shentu Lai. Ako ang orihinal na pangunahing lungsod ng City Lord of Heavenly Water Continent. Nang maglaon, sinundan ko ang iyong ama sa Bloodcliff Continent. Akala ko parang pamilyar ka ngayon. So anak ka niya talaga. Panipi, matapos marinig ang pangalang Shentu Lai, nagpahayag si Yezuan ng kakaibang ekspresyon. Nang umalis si Shentu Lai sa Heavenly Water Continent, nasa physical strength realm lang siya. Marahil ay wala man lang siyang lakas ng 10 dragon. Ngayon, nakalusot na siya sa rank 3 Void God Realm. Gayunpaman, hindi ito nakatulong. Marahil ay maraming mga henyo sa kontinente ng tubig ng langit. Gayunpaman, may kakulangan ng Yuan Chi at mahihirap na mapagkukunan ng paglilinang, kaya sila ay inilibing. Nang hindi hinintay na magsalita si Yezuan, nagpatuloy si Shentu Lai. Noon, dinala ako ng iyong ama sa Imperial Hall. Pagkatapos ng paghahati ng Imperial Hall, sumali ako sa Beast King Hall. Hindi ko akalain na lalagaw ka ng ganito sa loob ng 12 taon.
Panipi, Elder Shento, maayos ba ang kalagayan ng aking ama? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Maliit lang ang alam niya tungkol kay Yechong. Ang alam lang niya ay patuloy na sinusubukan ni Yechong na pasukin ang Sword God Palace. Umiling si Shen Tulay, hindi masyadong magaling. Sa tuwing susubukan niyang lusutan ang Sword God Palace, mauuwi siya sa kabiguan. Higit pa rito, malubha siyang masasaktan sa bawat pagkakataon. Kung hindi dahil sa Palace Master ng Sword God Palace na gumagamit ng rejuvenation para pagalingin siya, matagal na siyang namatay. Naunawaan ni Yezuan na ang Palace Master ng Sword God Palace na binanggit ni Shen Tulay ay dapat ang Hall Master ng Battle King Hall. Hindi niya akalain na ang Hall Master ay magkakaroon ng kakaibang katangiang kahoy na katawan at naintindihan niya ang ikalawang antas ng rejuvenation. Labis ang pasasalamat ni Yezuan sa taong ito. Gayunpaman, hindi ito ang oras upang mag-alala tungkol dito. Hindi pa rin alam kung makakaalis sila sa malawak na ilang. Siya nga pala, Elder Shento, mayroon ka bang bangkay ng isang Void God Beast? Gusto ko ang bangkay ng isang Void God Realm King. Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Ano ang gusto mo? Nagtatakang tanong ni Shen Tulay. Dagdag pa niya, wala ako nito. Gayunpaman, noong tumatakas ako, nakakita ako ng Void God Realm King level na Void God Beast. Ang aking pambihirang tagumpay ay iba sa iba. Hanggat maaari akong makakuha ng Void God Realm King level na Void God Beast na bangkay, makakalusot ako sa Void God Realm King level. Mataimtim na sabi ni Yezuan. Bagamat hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Yezuan, tumanggo si Shen Tulay, sige, sumunod ka sa akin. Taglay na ni Yezuan ang ganoong lakas bago maabot ang antas ng Void God Realm King. Kung hahayaan siyang makalusot, tataas ng gusto ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Agad na pinangunahan ni Shen Tulay si Yezuan at ang tatlo pang hanapin ang halimaw ayon sa kanilang mga alaala. Ang Void God Realm King level na Void God Beast na sinasabi niya ay nasa malapit. Sa lalong madaling panahon, natagpuan nila ito. Isa itong Sky Dragon, ngunit hindi ito mula sa Demon Clan. Karamihan sa Demon Clan ay Sky Dragons. Sa makatuwid, sila ay magiging maawain sa kanilang sariling angkan at hindi sila huhulihin o papatayin. Ngayon, si Yezuan ang nakinabang dito. Elder Shen Tu, ako mismo ang gagawa. Sabi ni Yezuan kay Shen Tulay habang bumababa siya. Ang wind acceleration ay nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng kasing bilis ng kidlat. 8 Desolation Swordsmanship, 8 Desolation Swordsmanship. Ang Sky Dragon, nakakadiscover lang kay Yezuan, ay biglang lumingon at nakita ang isang nakakasilaw na malamig na liwanag na tumama patungo dito. Nang malapit na itong umiwas ay agad na naputol ang ulo nito. Patay, isang strike para pumatay ng Void God Realm King level Void God Beast. Ang gayong lakas ay matatawag lamang na napakapangit. Isang bangkay. Idinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata nang mabilis siyang lumipad at pinanatili ang bangkay. Sa sumunod na sandali, isang masayang abiso ang tumunog sa kanyang isipan. Ding! Nakapasok na ang host sa Void God Realm King level. Ang host ay kasalukuyang level 1 king. Sa wakas, nakapasok na siya sa antas ng Void God Realm King. Whoosh! Agad na lumawak ang kanyang domain sa radius na 10,000 metro. Ito ba ang Earth Domain? Kinusat-kusot ni Yezuan ang kanyang mga mata habang nakatingin sa gilid. Rumble rumble rumble, biglang nanginig ang lupa, kasunod nito, bumangon ang isang stone tablet. Ang stone tablet na ito ay talagang nabuo mula sa ordinaryong lupa. Gayunpaman, pagkatapos na pinuhin ng Earth Chi, hindi ito nasisira at maaaring magamit upang harangan ang mga pag-atake. Sa 5 elemento, ang Earth Chi ang may pinakamalakas na depensa. Maaari nitong harangan ng maraming pag-atake. Sa sandaling ito, biglang pinakilos ni Yezuan ang Yuan Chi ng langit at lupa. Inipon niya ang Earth Chi sa hangin at bumuo ng Earth Shield sa harap niya. Kabanata 639. Dalawa ang teritoryo. Ang kalasag na ito ay nabuo ng Yuan Chi ng langit at lupa. Kaya naman, ang lakas ng pagtatanggol nito ay mas mahina kaysa sa Stone Tablet. Gayunpaman, ang Earth Territory ay pinaka-epektibo sa lupa. Kung siya ay nasa himpapawid, magagamit niya lamang ito upang ipagtanggol ang sarili. Sa loob ng Earth Territory, magagawa ni Yezuan ang anumang gusto niya. Sa isang pag-iisip lamang,
maaari siyang lumikha ng isang kuweba na tirahan. Sa isang pag-iisip lamang, maaari siyang lumikha ng hindi mabilang na mga spike sa lupa. Imposibleng ipagtanggol. Siyempre, maaari rin siyang lumikha ng mga spike sa hangin. Gayunpaman, ang katangian ng daigdig ay ang pinakamahirap sa yuan chi ng langit at lupa. Sa lupa lamang, sagana ang earth attribute. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng mga spike ay natural na hindi kasing lakas ng mga blades ng hangin. Dahil kakagamit lang niya ng earth territory, oras na para gamitin ang wind territory. Whoosh! Whoosh! Biglang umihip ang hangin sa paligid ni Yezuan. Sunod-sunod na nabuo ang mga wind blades, na naging sanhi ng pagkamot sa mga nakapaligid na puno at lupa. Sa pangkalahatan, ang wind territory ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa earth territory. Nabalitaan ko na ang wind ultimacy ay mayroon ding wind shackles. Kung mauunawaan ko ang ultimacy na ito, maaari kong paghigpitan ang mga galaw ng aking mga kaaway sa loob ng teritoryo at dagdagan ang aking lakas. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, higit siyang nag-aalala tungkol sa kung ang mga teritoryo ay maaaring isalansan. Kaagad, sinubukan niyang gamitin ang wind territory at earth territory ng sabay. Sa kanyang kagalakan, maaaring isalansan ang dalawang teritoryo. Sa madaling salita, maaari niyang gamitin ang wind wall at earth wall upang ipagtanggol ang sarili. Maaari rin niyang gamitin ang earth spike at wind blades para umatake. Gayunpaman, kung ano ang mas kasiya siya ay darating pa rin. Dati, napatay niya ang 4 na Void God Realm Kings ng Demon Clan. Itinago pa rin ni Yezuan ang mga bagay sa kanilang Universe Rings. Gayunpaman, ang ikinatakot ni Yezuan ay ang 4 na interspatial rings ay hindi makakatulong sa kanya na makalusot. Ang kanyang teritoryo ay lumawak lamang sa 14,000 metro. Isang teritoryo lamang na 20,000 metro ang maaaring ituring na Grade 2 Dominator. Kaya naman, mayroon pa siyang paraan upang puntahan. Ang pagpasok sa susunod na realm ay nagbigay sa akin ng maraming karanasan. What a scam! Walang magawang umiling si Yezuan. Ding! Natutunan ng host ang pangalawang hakbang ng ikatlong antas ng 8 Baron Swordplay, Sword. Shattering the Stars. Ang ikatlong antas ng 8 Desolation Sword Technique ay may kabuuang 3 galaw. Ang unang galaw ay ang 8 Desolation Sword Technique, at ang pangalawang galaw ay ang Star Shattering Sword. Hindi lang niya alam kung gaano kalakas ang galaw na ito, ang Sword Shattering Stars. Sa sandaling ito, bumaba rin si Shen Tulai kasama si Lan Xin at ang iba pa. Nakalusot ka talaga, hindi makapaniwalang sabi ni Shen Tulai. Oo. Tahimik na tumanggo si Yezuan. Kung siya ay isang Void God Realm King sa oras na iyon, ang 3 demonic beast na iyon ay naiwan na sana. Sa kasamaang palad, siya ay nasa tuktok lamang ng Void God Realm noong panahong iyon. Tumingin din si Lan Xin at ang dalawa pa kay Yezuan na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Lalong nabigla si Lan Xin. Kailangang malaman ng isa na noong siya at si Yezuan ay kakapasok pa lamang sa Great Wasteland, si Yezuan ay nasa 20% virtual transformation lamang. Maging ang numero 1 henyo ng Warlord Palace, si Lan Yu, ay inabot ng ilang taon upang makalusot mula sa 20% void transformation stage hanggang sa Nihility God Realm King. Halimaw, good, this is really good. Dual Domain, mas makapangyarihan ka pa kay Lan Yu. Paulit-ulit na pinuri ni Shen Tulai. Kasabay nito, sinabi niya sa kanyang sarili sa kanyang puso, sa paglipas ng panahon, tiyak na malalampasan ng batang ito ang kanyang ama. Si Yezuan ay anak ng Diyos na walang kamatayan, si Yechong. Hindi may hayag ang bagay na ito. Kung hindi, tiyak na makakaakit ito ng gulo. At ang problemang ito ay tiyak na magmumula sa Jiang family. Ngayon, nakalusot na si Yezuan sa Void God Realm King. Kung nakipagsanib puwersa siya kay Shen Tulai, maaari pa nilang patayin ang 3 demonic beast na iyon mula noon. Gayunpaman, ang gusto nila ay talagang dumating sa kanila. Bago sila makagalaw, 5 figure ang lumipad mula sa abot tanaw. 3 sa kanila ang 3 demonic beast na nakatakas kanina. Nakahanap talaga sila ng mga darating. Talagang nililigawan nila si kamatayan. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. More or less recovered na ako. Kahit mahina ang battle strength ko, kaya ko pa ring pigilan silang 3.
Naging seryoso ang ekspresyon ni Shen Tulay. Bagamat mayroon siyang katangiang metal na Void God Spirit, naintindihan niya ang Midas Touch. Dati, noong napapaligiran siya ng tatlong demonic beast, umasa siya sa ikalawang antas ng Midas Touch upang ipagtanggol ang sarili. Kung hindi, matagal na siyang namatay. Patayin. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Yezuan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bawang sword at umaban. Sa 5 demonic beast na dumating sa pagkakataong ito, maliban sa 3 demonic beasts mula noon, mayroong isa pang demonic beast king at isang level 1 demonic beast king. Nagkataon na may kalaban din ang lalaking taga Beast King Hall. Pumunta ka, sigaw ni Shen Tulay at sinundan siya. It's that brat. Kayong dalawa, patayin mo muna siya. Sigaw ng demonic beast na nakapula. Kasunod nito, si Sky Dragon, na nagbagong anyo sa kanyang orihinal na anyo, ay nakipagsanib puwersa sa isa pang level 2 demonic beast king at sumugod kay Yezuan. Sa kanilang kaalaman, si Yezuan ay nasa tuktok lamang ng Void God Realm. Kinailangan siyang patayin sa duyan. Gayunpaman, hindi nila alam na si Yezuan ay nakalusot na sa Void God Realm King. Agad na nag-away ang dalawang partido. Kaharap ni Yezuan ang dalawang level 2 demonic beast kings. Ang isa sa kanila ay nagbago na sa kanyang orihinal na anyo. Ang lalaking may apelyidong Kui ay nakaharap sa level 1 demonic beast king mag-isa. Para kay Shen Tulay, kaharap niya ang dalawang level 2 demonic beast kings tulad ni Yezuan. Mamatay ka na, kuya. Tumingin ang Red Sky Dragon kay Yezuan na umaakyat dito. Ibinuka nito ang bibig at naglabas ng nakakapasong hininga ng dragon. Maging si Shen Tulay, na nakauunawa sa metal defense, ay malubhang masasaktan sa pag-ataking ito. Gayunpaman, si Yezuan ay may wind acceleration. Napatingin siya sa nakakapasong haligi ng apoy at agad itong naiwasan. 8 Desolation Swordsmanship, Sword Shatters the Stars. Natutunan ni Yezuan ang pangalawang hakbang ng ikatlong yugto ng 8 Desolation Swordsmanship. Oras na para gamitin ito ng husto. Isang matalim na malamig na liwanag ang dumaan sa hininga ng dragon at agad na pumasok sa katawan ng Red Sky Dragon. Fu! Isang butas na kasing laki ng kamao ang natusok sa katawan ng Red Sky Dragon. Gayunpaman, hindi tumagos ang malamig na liwanag sa kabilang bahagi ng katawan nito. Sa susunod na sandali, ang Red Sky Dragon ay tumigil sa pagbuga ng kanyang Dragon Breath. Nagsimulang masira ang katawan nito. Sa isang kisap mata, ito ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Umulan ang dugo ng dragon na parang malakas na buhos ng ulan. Sinisira ng espada ang mga bituin. Basagin ang mga bituin. Sa wakas ay naunawaan ni Yezuan ang kahulugan sa likod ng pangalan ng paglipat na ito. Ang kanyang instant na pagpatay sa Red Sky Dragon ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng iba pang 4 na goblins. Hindi ba't nasa tuktok lang siya ng Void God Realm? Paano niya agad mapapatay ang isang level 2 demonic beast king na nagbago na sa totoong anyo nito? Ang goblin na dumating upang tumulong na patayin si Yezuan sa kanyang duyan ay natakot na hanggal. Sa sandaling ito, isang kakaibang enerhiya ang biglang bumalot sa kanya. Domain. Nag-react agad itong goblin. Lumingon siya at nakita na ang sentro ng domain na ito ay si Yezuan. Si Yezuan ay isa ng Void God Realm Demonic Beast King. Umalis. Nabalitaan lang ng goblin na ito ang tungkol kay Yezuan. Ngayong nakita na niya ang lakas ni Yezuan sa kanyang sariling mga mata, wala siyang balak na ipagpatuloy ang laban. Agad naman siyang lumingon. Kabanata 640. Pagpatay sa isang Grade 2 Dominator. Sa tingin mo makakatakas ka sa domain ko. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Agad siyang bumuo ng mga wind blades para atakihin ang demonyo. Kasabay nito, nabasag ang bawang sword. Ang 8 blades ay pinahusay ng wind acceleration at lumipad patungo sa demonyo. Damn it! Maghiwa-hiwalay. Ang demonyong ito ay may katangiang metal din. Ang kanyang kahusayan ay kapareho ng kay Shen Tulay, na siyang golden touch at metal defense. Ang mga wind blades ni Yezuan ay hindi makalusot sa kanyang depensa maliban kung ang domain ni Yezuan ay pinahusay ng wind blade abstruse. Boom! Poof! Poof! Ang demonyong ito ay natatakpan na ng gintong baluti. Ang mga wind blades ay hindi makalusot sa kanyang depensa. Gayunpaman, kaya ng bawang sword. Ang bawang sword ay naglalaman ng 8 alon ng daigdig.
Bang! Kotsa! Isang matalim na talim ang tumusok sa ginintoang baluti, dahilan upang ito ay sumabog sa isang iglap. Bagamat patuloy na inaayos ng Demon Clan expert ang kanyang armor, hindi niya nakayanan ang sabay-sabay na pag-atake ng 8 matutulis na talam. Sa sandaling ito, sumugod na si Yezuan sa tulong ng Wind Acceleration. Pagbagsak ng Heavenly Execution, 8 alon ng daigdig, boom! Ang demonyong ito ay masyadong mabagal sa harap ni Yezuan. Nilaslas ni Yezuan ang sandata ng demonyo at sinira ang kalahati ng depensa. Kung hindi dahil sa hindi niya ginagamit ang bawang sword, nasira sana ang metal na depensa ng demonyong ito. Akala ko napakalakas ng depensa mo. Kaya ito na lang. Since that's the case, you can go to hell. Biglang binawi ni Yezuan ang kanyang 8 talam at muling pinagsama ang bawang sword. Ay, hindi. Nagdilim ang mukha ng Demon Clan expert na pinuprotektahan ng Golden Armor. Kung gagamitin muli ni Yezuan ang hakbang na iyon, siguradong patay na siya. Nagseryoso siya at nag-transform sa kanyang orihinal na anyo ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang pagbabago sa kanyang orihinal na anyo ay nangangailangan ng oras. Bawang sword technique, sword shatters the stars. Muling naubos ang nakuhang vital energy ni Yezuan. Habang tinutusok niya ang kanyang espada, isang malamig na liwanag ang bumagsak sa metal na depensa at pumasok sa katawan ng demonyo. Bang! Kotsa! Matapos ang isang mahinang tunog, isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ito ang tunog ng pagkabasag ng Golden Armor, at ang Demon Clan expert sa loob ay nabasag sa 12-dosenang piraso. Kamatayan! Parehong patay ang 2 class 2 Demon Kings na gustong patayin si Yezuan sa duyan. Agad na kinuha ni Yezuan ang kanilang interspatial rings. Kapag naabot ng isa ang Void God Realm, hindi magkakaroon ng notification maliban kung nagkaroon sila ng breakthrough. Gayunpaman, nararamdaman ni Yezuan na lumalawak ang kanyang domain. Basta papatayin ko yung 3, baka maging grade 2 dominator ako. Ang mga mata ni Yezuan ay hindi sinasadyang naglabas ng 2 sinag ng liwanag. Katatapos lang niyang makapasok sa rank 1 king level kanina, at ngayon, malapit na siyang makapasok muli. Gayunpaman, mas mabuting patayin muna ang 3. Masyadong nakakatakot, umatras. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng demonyong nakasuot ng pulang damit na lumalaban kay Shen Tulay. Sa pagkakataong ito, magbabago na siya sa kanyang orihinal na anyo. Gayunpaman, si Yezuan ay mas mabilis kaysa sa kanya at sumali sa labanan sa isang kisap mata. 8th Baron Wind Formation, go! Si Yezuan ay walang masyadong true chi sa kanyang katawan sa sandaling ito, kaya maaari lamang niyang gamitin ang 8 matutulis na blades at wind blades upang atakihin at pansamantalang mabawi ang kanyang true chi. Gayunpaman, ito ay sapat na upang magdulot ng banta sa kanyang kalaban. Nagbabagong anyo ang demonyong nakasuot ng pulang damit, at patuloy na lumalaki ang kanyang katawan. Gayunpaman, tinitiis din niya ang iba't ibang mga pag-atake. Pagdurog ng Heavenly Slash, hinawakan ni Yezuan ang isang mid-grade na Void God weapon at nilaslas ang Red Sky Dragon. Bang! Nang inag ang katawan ng Red Sky Dragon nang matamaan ang tiyan nito, at bumukas ang isang malaking butas. Itinaas ni Shen Tulay ang kanyang kilay at idinagdag ang isang sinag ng gintong espada na chi. Boom! Ang sinag ng sword chi na ito ay dumaan sa malaking butas at tumagos sa katawan ng Red Sky Dragon. Gayunpaman, hindi ito sapat upang patayin ito. Tama na, tinansya ni Yezuan ang tunay na chi sa kanyang katawan, muling binuo ang 8th Baron Sword, at sinaksak ng mabangis. Mga bituin na nakakabasag ng espada. Poof! Pumasok ang sword chi sa katawan ng Red Sky Dragon. Sa susunod na sandali, ang Red Sky Dragon ay umungal sa kalangitan at nagkapira-piraso. Isa pang ulan ng dugo ang bumagsak mula sa langit. Patay na ang 3rd Grade Dominator. Ang natitirang Grade 2 Dominator at Grade 1 Dominator ay may sobrang pangit na ekspresyon. Sa 4 na Grade 2 Dominators, 3 na ang namatay, habang ang kalaban ay hindi nasaktan. Paano sila magpapatuloy sa pakikipaglaban? Kahit na gusto niyang mag-transform sa kanyang orihinal na anyo, ang bilis ng pagbabago ay napakabagal dahil sa sumpa. Bago siya makapag-transform, papatayin siya ni Yezuan at Shen Tulay. Sa makatuwid, siya ay napahamak.
Sa katunayan, sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ni Yezuan at Shen Tulay, ang huling grade 2 Dominator ay sumunod sa mga yapak ng nakaraang tatlo sa wala pang 3 round. Kasabay nito, ang huling grade 1 Dominator ay pinatay din ng lalaki dahil sa pagpintig ng kanyang puso at mga kapintasan. Lahat ng 5 demonyo ay nilipol. Hindi nag-atubili si Yezuan na itabi ang 2 yin at yang ring at lamunin ang mga ito. Ding! Nakalusot ang host. Grade 2 Dominator na ang host. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Shen Tulay habang lumalakas ang kanyang aura. Si Yezuan ay nakalusot kamakailan lamang, at ngayon ay muli siyang nakalusot. Halimaw, hindi, dapat siyang reincarnation ng isang Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Shen Tulay. Wala pang 2 minuto, napunta na si Yezuan mula sa peak void god level hanggang grade 2 Dominator. Tao pa ba siya? Great, this is great. Kung alam ito ng iyong ama, tiyak na matutuwa siya, gulat na sabi ni Shen Tulay. Ang ama ni Yezuan, si Ye Chong, ay sinubukan na ang Sword God Pagoda ng 1,000 beses, ngunit palagi siyang natatalo ng kanyang bayaw. Ang kanyang puso ay napuno na ng mga ugat ng demonyo, at maaari siyang magmukmak anumang oras. Maaaring matupad ng hitsura ni Yezuan ang hiling ni Ye Chong. Sa ganitong paraan, mawawala ang panloob na demonyo ni Ye Chong. Hindi alam kung makapasa si Yezuan sa Sword God Pagoda at makapasok sa Sword God Palace. Yezuan, napakalakas mo na ngayon. Hindi magtatagal bago mo malalampasan si Jiang Tianjin. Lumapit si Lan Xin. Jiang Tianjin. Nang marinig ang pangalang ito, nagalit si Yezuan. Ang talento ni Jiang Tianjin ay halos kapareho ng Young Master ng Battle Emperor Hall na si Lan Yu. Gayunpaman, ang kanyang ama ay ang Sword God Palace Master, kaya naman napakabilis ng kanyang improvement. Noong una, gusto ni Lan Yu na alagaan si Ice Lady at Flame Emperor para labanan si Jiang Tianjin. Ngayong nagpakita na si Yezuan, hindi magiging problema para sa kanya na malampasan si Jiang Tianjin kung bibigyan siya ng mas maraming oras. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Ituloy natin ang paghahanap. Nag-aalala pa rin si Shen Tulay sa iba. Pagkatapos, sumama siya kay Yezuan at sa iba pa para hanapin ang iba. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sila ay lubhang malas. Hindi sila nakatagpo ng sinumang tao, at hindi rin sila nakatagpo ng anumang mga demonyo. Pagkatapos ng 3 araw, wala silang nakita. Dito tayo tinambangan. Matagal na tayong naghahanap, pero hindi pa rin natin sila nahanap. Baka nakaalis na sila sa kailaliman ng kaparangan, sabi ni Shen Tulay habang nakatingin sa mga bunganga sa lupa. Tumingin din si Yezuan na may malungkot na ekspresyon. Matapos ang mahabang paghahanap, hindi pa rin nila mahanap ang iba. Nangangahulugan niyo na ang iba ay patay na, nagtatago, o umalis sa kailaliman ng kaparangan.